Good morning, everyone. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos minsan pa? Makibukas po kayo sa akin ng Biblia sa book na in series ay binubulay po natin. Join me in reading Titus chapter 2 verse 1 to 15. Nandun na po ba tayo? Bahagi po ito ng panulat ni Apostol Pablo kay Tito. At minsan pa mabubulay po natin ang ilan sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang lingkod, sa lingkod ng Diyos kay Titus, as well as sa mga mananampalataya. Pauna ko pong pagbasa sa kabanatang 2 na may segment title na Ang Wastong Pamumuhay. Sana po masundan niyo ako. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri, at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagut-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay nagnanais na tayo po ay hindi lamang maligtas, kundi tayo po ay lumago sa biyaya ng Panginoon, maging healthy spiritually so that ang Diyos po ay mag-glorify, tayo po ay maging hindi lamang kalugod-lugod, katanggap-tanggap, kundi kagamit-gamit sa ating Panginoon, sa kanyang mga gawain.
Ayan po ang isa sa mga ninanais ni Apostol Pablo kung bakit siya po sumulat kay Tito o Titus. At ang napakagandang kalagayan nito na hinahangad ng Diyos through Apostle Paul sa kanyang iglesia ay nangyayari kapag ang mga lingkod ng Diyos as well as yung mga believers, mga members of the church ay meron pong mga kalakasang espiritual na hindi lamang nauunawaan kundi ina-apply sa kanila po mga buhay. So, the health na kailangan mo, kailangan natin, kailangan ng mga mananampalataya, mga iglesia ng Diyos all over the world ay nakadepende sa kondisyon o sa intake ng Word of God, application ng Word of God, ng mga ministers as well as ng mga mananampalataya ng Panginoon. What germs are to the physical body, false teaching is to spiritual body, which is the church. Laganap po kasi sa panahon na ito nila Apostol Pablo, nila Tito, ang false teachings, ang mga bulaang nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nagpapaalala ang Apostol Pablo kay Pastor Titus na magturo ng mga tamang doktrina, mga healthy na teachings na nagmumula sa salita ng Panginoon. Sapagkat doon nakabatay ang kalakasan ng kanila pong spiritual lives. Kapag tama ang kanila pong aral na naririnig, natututunan at naipapamuhay. No wonder, in our modern time, marami po tayong mapapansin na mga grupo, samahan, churches. Nawa, hindi po tayo kabilang doon sa mga nagpapamuhay o may mga hindi po biblical na mga practices, tradition, culture, o teaching, o mga kaisipan, simply because of the unsound, unhealthy na teaching na naituturo po sa kanila, tinatanggap nila, pinaniniwalaan nila, at naipapamuhay nila. So, today, tayo po ay mareremind sa isa pong kalooban ng Diyos na ipinahayag ni Pablo kay Titus about the teaching na kailangan niyang maituro sa iglesia. Dapat tanggapin ng mga mananampalataya, which is in accordance to the sound doctrine. Sa ibang translation, ay hindi po sound ang ginamit, kundi healthy. Nakapagpapalakas, nakapagpapanauli ng lakas, nakakapagpanatili ng spiritual na strength and growth ng mga mananampalataya. So, today, share ko po sa inyo ang isang message na pinamagatan ko po na Minister and Ministries. Pakisabi nga po natin, Minister and Ministries. Okay. Mga servant of God at mga ministeryo sa isang local church. So, ano-ano yung mga areas of ministries in the local church that the servant of God, Titus, ako, or kayo na mga leader at naglilingkod sa ating Panginoon na dapat nating gawin. So, ang unang area of ministry na dapat maging ministry o maministeryuhan ng servant of God ay walang iba kundi ang mga older saints. Yan po kasi ang una na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. So the minister here is Titus, and the ministries ay sa mga older saints. Pakisabi nga po natin, matatanda. Ayan, sa mga matatanda, sa mga adult ng local church na ito na pinapastoran ni Titus. So, ang isang local church ay kadalasan o marapat lang na binubuo ng pare-parehong grupo. Gaya halimbawa ng mga matatanda at mga bata. Lahat ng matanda na magsabi ng amen. O yung mga kabataan naman, bata-bata, magsabi ng amen. Parang mahina sa mga kabataan na, is it because kokonti kayo o mas marami ang matatanda? Okay? I just do not know. But at least, tayo as a local church din
ay meron pong ganito pong variety o grupo na area of ministry ng mga servant of God, ng ministers. At importante ng lahat ng ito ay maministeryuhan. Man din, makapag-minister sa bawat isa. Never think na ang servant of God lang, si Titus lang, o ang pastor lang, o ang isang ministro lang, ang dapat na magministeryo sa mga matatanda at sa mga bata. Kasi sa atin pong passage ay may sinasabi po dyan na dapat ding magministeryo ang mga matatanda sa mga bata. Okay, once again, ang lahat ng matatanda magsabi ng amen. Ayan, huwag sana kayo mahiya. Pagka tayo ay medyo nagkaedad na, nagkakaedad na, we must admit, may kilala po kasi ako, 63 years old na pag tinatanong, ilang taong ka na ba? Secret. Ayan, I just do na. Kaya madalas yung tao na yan, so close to me, ay lagi kong pinapayuhan, be proud of your age. Diba? Buti ka nga, nakarating ka ng ganyang edad. Diba? Blessing yung mahaba ang naging buhay mo. Umabot ka sa katandaan. Diba? At ang mga matatanda ay meron pong kakayanan na makapagturo, maging pagpapala, makaminister sa mga younger ones. Kaya mga matatanda sa ating simbahan ay may kakayanan, may time, may wisdom, may knowledge, may opportunities na maging blessing sa church, sa mga younger ones. Are you with me? Ayan, blessing po ang mga matatanda. Ang mga matatanda, magsabi nga ng amen. Ayun, medyo dumami ba? O paunti na ng paunti, yung nag-amen. Pagdating sa edad, po. Pero tayo po ay dapat na maging masaya dyan sa ating mga edad dahil isa tayo sa mga pangunahing magagamit ng ating Panginoon. Aside from the servant of God, the pastor, the minister. Lamang, may tinatawag pong age gap, di ba? Halimbawa, kung ikaw ay older saint ng church, parang pwede kang ma-intimidate, pwede kang mag-alangan na magministeryo sa mga kabataan due to age gap. Di ba? Magkaiba kayo ng level, magkaiba ng kalagayan, magkaiba ng pinagdadaanan, magkaibang kapanahunan. Same is true with the younger ones, na pag naisip mo, magmiministeryo ka din naman sa mga older saints ng church, teka, parang lagay mo na ako sa mga kabataan, wag na lang doon sa matatanda, sa mga ka-level ko na lang. That is so appropriate. Pero, ang totoo, may solusyon para ang age gap ay mapunuan. Okay, we can bridge that gap, mga kapatid, between the older saints and the younger saints. At yun ay sa pamamagitan ng mga alituntunin, sa mga standards, sa mga kautusan, sa salita, katotohanan, turo ng atin pong Panginoon. Na binabanggit po ni Apostol Pablo na ituro ni Titus sa mga older saints, pangunahin na sa mga older men. Ang lahat ng older men magsabi nga ng amen. Ayan, parang medyo siguro ang iba sa atin confused dito. Ako ba ay matanda na talaga o kabataan pa? Kasi according sa statistics, maraming magkakaibang age brackets, age level. Halimbawa, yung 0 to 12 months, infant yun, di ba? At ang mga kids na maituturing natin, according to a lot of people, sa statistic, is that yung age 2 naman hanggang 12 ay children o kids po yun, di ba? Yung 13 naman to 19 ay teens. Yan. And I just do not know kung saan mo nilalagay ang edad mo, sarili mo. Sa mga kabataan pa ba? O sa matatanda na, sa adult na, kung ikaw ay edad 30, 40, 50. Ayan. So, some say
na yung 40 and above ay kabilang sa mga adult, sa mga matatanda na. Ayan. So, young adult, yung mga nasa 27, 20 hanggang 30. Tapos sa middle age yung 40 pataas. So, whether we like it or not, tayo po ay belong sa mga brackets na ito, and most likely, meron po tayong idea kung saan tayo belong, sa mga younger saints o sa older saints. And Paul said to Titus, ituro ang mga characteristics na ito o ipaalala sa kanila. Sa mga older men na maging mahinahon, maging marangal, maging mapagpigil sa sarili, maging matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Okay. Can we say amen to this, mga kapatid? Mga older men, mga adult. Yan. Sa older women naman, sabi ni Apostle Paul kay Titus, ituro mo sa kanila na maging holy. Magkaroon sila ng kabanalan, huwag silang maninira ng puri, huwag maninitsit, huwag magchichismis, huwag magkakalat ng mga sensitive na mga information na magiging kasiraan ng iba. Huwag maging mahilig o matakaw sa alak, sa red wine, sa milk tea, sa kape, sa juice. Ayan, dahil makakasama yung sobra. Magturo kayo ng mabubuti, katuruan na bagay. At eto na po, older women train younger women. So as I've said a while ago, ang mga older saints, older women, mga older women nga, magsabi ng amen. Ba, nag-amen na si Vina. Ilan taon ka? 29 ka pa lang, di ba? Okay. Older women. Okay, yung mga matatandang babae ay may privilege, may kakayanan, may opportunity na maka-minister sa mga younger women. O i-train nyo daw. I-train daw natin, mga older women, ang mga younger women. At older women as well as younger women should love their husband and kids. Alam nyo po, napaka-importante ng pag-ibig sa puso ng mga mananampalataya, lalo na ng mga older women, lalong-lalo na ng mga younger women, especially sa kapanahunan po nila Apostol Pablo. In Bible times kasi, mga kapatid, especially in the Old Testament times, ang pag-ibig sa asawa ay nade-develop lang pag sila ay kasal na. Madalas sila po ay betrothed, or ipinagkasundo lang, nagkasundo lang. Ayun. At hindi gaya sa ating panahon ngayon, di ba? Na nagkakaligawan, nagkakagustuhan, nagkakaibigan, tsaka magpapakasal. Most likely, pag nagpakasal, may love na. Pero in Bible times, madalas ay wala pa pong pag-ibig. Nade-develop lang ang pag-ibig pag sila ay kasal na. Kaya, importante ang pag-ibig na meron sa puso nila man din sa ating pong mga buhay. To the older women, especially to the younger women na maging mapagmahal sa asawa at sa mga anak. Kasi ito po yung nagbibigkis sa mag-asawa at nagdadala sa kanila para maging mapagmahal na asawa sa kanilang mga husband as well as sa kanila pong mga anak. Pag-ibig. Diba? Sabi nga, love covers multitudes of sin. Kaya sa mga nag-iibigan, kahit na magkasala ang isa o sila pareho, nagkakapatawaran, nagkakaunawaan, nagkakaroon po ng bigayan. Ayan, because of love. Hindi naghihiwalay because of love. Amen? Maisasantabi ang anumang mga differences, mga hurts, mga pains, mga kahirapan, because of love. At ito'y galing sa ating Panginoon.
So yan po yung una, mga kapatid, na areas of responsibilities. Areas of ministries na dapat ministeryohan ni Titus, minister of God, as well as ng mga older women para makaminister din sila sa mga younger women. Ano pa? Number 2, na area of ministry sa buhay ng isang local church, kagaya po natin, na dapat na maministeryuhan ng servant of God ay ang mga younger saints. Pakisabi nga po natin, younger saints. Mga kabataan, bata-bata na mga believers ng Panginoon. Okay. If I may go further sa grupo na ito ng mga areas of ministries sa local church, younger women, sila ay tinagubilan ni Apostol Pablo through Titus na dapat maging mapagmahal sa asawa, manak, idagdag pa natin, sila ay dapat na maging mahinahon din, sila ay maging malinis, maging dalisay, maging busy o masipag sa tahanan, at maging mabait o mabuting tao. At sila ay dapat na magpasakop sa kanilang mga husbands. Ang lahat ng mga submissive sa husband, magsabi ng amen. Ayan. Narinig ba ng mga husband yon? Okay. Will you agree with that? Okay. Talaga ba? Nagpapasakop tayo sa ating mga husband kasi sila ang leader ng family. Sila ang ulo ng tahanan. Ang order is that God, then sa pamilya ay husband, then the wife. Yan. So, wives, especially younger women, especially yung mga mas di umano, ay parang mas smart, mas matalino, mas clever kesa sa lalaki, mas active, importante ito na kaya nating magpasakop sa ating mga husbands. Okay. Ano ang resulta kapag ang mga younger women ay susunod sa instruction na to, paalala na to ni Apostol Pablo, ni Titus, ng Panginoon, ng banal na kasulatan? Ang sabi po dito, no one will malign the word of God in your life. Ayan, sa mga older women, sa mga younger women, kapag ang mga katangiang ito ay nasa atin, sinusunod natin, nagagawa natin, na-apply natin ang standard na ito ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay hindi po madadapurak, hindi ito babaliwalain. Ang salita ng Diyos sa atin, sa ating buhay, alam natin, nasa puso, pinapamuhay natin, isinishare natin, ay hindi po mamaliitin at babaliwalain. Magiging pangunahin at magre-reflect sa atin at sa buhay ng iba ang salita ng ating Panginoon. Salita ng Diyos na nag-unite sa mga servant of God, to the older men, older women, sa younger saints, and sa unity ng church. Sa salita ng Diyos na nagiging bridge para ang bawat isa makapaglingkod sa bawat isa. Hindi lamang ang minister o servant of God ang mag-minister, kundi ang bawat isa makaminister din sa bawat isa. So ang mga younger men ay nilayong abutin din ni Apostol Pablo na mapaalalahanan at maturuan, most of all, ng tamang katuruan o doktrina. Na sila ay dapat na maging mahinahon, okay? Sila ay hindi lamang nakikinig sa mga turo o aral ng mga servant of God inside and outside the church, kundi sila ay marunong na sumunod o gumaya sa examples ng kanilang mga leader, pastor, minister, such as Titus, na sila ay may kakayanang mag-imitate hindi lamang sa Panginoon,
kundi sa mga examples, kakayanan, kalakasan, resources ng servant of God in their midst. Ako po, sa aking mga anak ay talagang nagnanais pa rin po ako until now. Malalaki na po sila, talagang may mga edad na po sila. Pero ninanais ko pa rin po na marami silang, may mga magawa pa sila in their lives. May masunod pa po sila. Lalo na mga meron ako, bigay ng Diyos na kalakasan, kakayanan na sana hindi ko lang ma-impart, ma-share, kundi sana ma-imitate ng akin pong mga anak. Ganon din po sa bawat isa sa atin dito. Ako po, siguro, hindi po nakabatay sa material, sa treatment sa akin ng simbahan ang aking pong kaligayahan. Ako po, of course, we appreciate those good things na pwedeng i-extend ng church sa servant of God, sa pastor, sa leader. Pero ako po personally talaga, mas masaya ako na makita ang church, ang mga membro, ang mga kapatiran, bata, matanda, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Or sinusunod ang aking mga tinuturo na nakabatay sa salita ng Panginoon. O ginagaya ang akin pong mga kalakasan, giftedness na galing po sa Panginoon. Kaya sa mga younger men, it's so important na tayo po ay imitators ng Diyos, ng ating mga leader na servant men and women of God. At tayo po ay, it's so important na maging mabuti, younger men, may integrity, seryoso sa buhay, at merong maayos, katanggap-tanggap na mga pananalita. Can we say amen to that, younger men? Parang wala nang umaamin na bata pa siya. Parang ngayon yata, gusto natin, matatanda na tayo. Okay, kanina, pag tinanong ko, yung mga matatanda na, parang kokonti. Ngayon, kokonti. Younger men, mga kabataang lalaki, nasa age to ng siguro teens o kaya ay nasa young adult. Okay, 20 pataas hanggang 30 o hanggang 35, sige, kasi ang 40 middle age. At yung 41 pataas ay masasabi nating older men. Older men. So younger men has to be mahinahon, okay, imitators of God, their leaders, servants of God, at sa pananalita ay dapat na maging maayos. Anong resulta kapag ang mga characteristics na to ay atin pong pinanatili, pinayabong sa ating buhay, at in-establish? Okay. Sabi po dito, mawawalan ng kakayanan ng iba na tayo po ay pulaan, insultuhin, wag paniwalaan, i-persecute. Normal po sa isang taong mananampalataya kay Kristo ang ikaw magkaroon ka ng persecutor. Because meron ka ng magiging kaibahan sa kanila. Pagbabago. At somehow, yan ay manonotice. Halimbawa, hindi ka na nagsisimba ngayon sa kinagisnan mong simbahan. Sa iba na. Humahawa ka na ng Bible. Nagpe-pray ka na. Umiiwas ka na sa bisyo, sa barkada, sa sanlibutan. Kaya, no wonder, it's so possible makaranas ka ng persecution. Pero pwede na mapipilan ang persecution, ang insulto, o ang misinterpretation sa atin ng mga tao kapag ang mga standards ng Panginoon ay atin pong alam, and most of all, masusunod, maia-apply sa atin pong mga buhay. Sino po sa atin nakaranas ng ma-persecute? Di ba? Ang hirap. Kasi hindi mo naman sila ginagawa ng masama. Sumusunod ka lang naman sa Panginoon. Naglilingkod ka lang naman sa Panginoon. Lumalakad ka lang naman sa daan ng Panginoon. Nagbabago ka lang naman.
And why is it they persecute you? At sinisiraan ka pa nga. So, cheer up dahil testing sa ating faith yan. Kung tayo ba ay maghuhubad ng ating pagkakristyano, papatulan ba sila, gagantihan ba ng masama, o patuloy tayong susunod sa kalooban ng Panginoon. Cheer up dahil pwede po nating mapatahimik ang atin pong mga critics, ang ating persecutor, by way of obeying the will of God, by applying the standards of God. At dyan sila pwedeng matameme o matahimik. Dahil wala sila makikita sa iyo nakapintasan o pagkukulang. Kung tayo po ay lalakad sa katwiran ng ating Panginoon. So anong ibubutas nila sa iyo? Ano ipipintas? Saan kanila parang pupulaan? Are you with me? Amen? Kaya napaka-importante to the older saints, especially to the younger saints, to be not just knowledgeable sa utos kalooban ng Diyos, kundi most of all, obedient sa standard at kautusan ng ating Panginoon. Why? Because outlook determines outcome. Ayan, kung ano po ang ating kaisipan, yun ang ating magiging pamumuhay. So kung ano ang ating perspective, yan ang pwede nating maging attitude, maging action, maging ambition. Ayan. Affected po ng ating outlook ang atin pong pamumuhay, ang ating actions. Okay? Kapag meron po tayong tamang kaisipan in the light of God's Word, maapektuhan nito ang ating pamumuhay, desisyon, ambisyon, attitude. Most likely, magiging matuwid, katanggap-tanggap, kalugod-lugod ang atin pong magiging pamumuhay. Kung tama ang atin pong perspective, ang atin pong kaisipan in the light of God's Word. Kaya napaka-importante ng outlook, ng perspective na ayon sa utos salita ng atin pong Panginoon. The last but not the least na area of ministries na dapat na maging ministry ng mga ministers of God, such as you and me, hindi lang mga servant of God, pastors, leaders, even so older women to the younger saints is Christian laborers. Actually, sa atin pong passage, ang sinabi po ng Apostol Pablo, based on their context, na dapat na ministeryohan ni Titus as the servant of God ay mga slaves, mga alipin. Pero since wala na pong slaves sa atin pong kapanahunan, man din ay maituturing na mga slaves during their time sa ating panahon ay mga employees na po o laborers o workers o manggagawa. Kaya ang ginamit ko pong word dito ay laborers. Synonym ng workers o employees. Kung hindi ka empleyado o laborer o worker lang, pero negosyante ka, it's the same. Ikaw ay pwedeng merong mga kinikilala na mga matataas sa iyo as your supplier, as your mentors, ayan. And you labor for your family, di ba? You labor for the sake of your employees. Kung ikaw ay negosyante, may kumpanya, may mga tauhan, it's the same. So, bahagi po ito, area ng ministeryo na dapat na ministeryohan ng servant of God. Mga Christian employees, workers, laborers. Na ang sabi ni Apostle Paul kay Titus, turuan mo sila na magpasakop sa kanilang mga employer. Okay. Sino po sa atin ang employed? Merong employer o merong boss, may superior. Ang tagubilin po ni Apostol Pablo na maituro po sa atin, inuulit ko po ito sa bawat isa sa atin, is that tayo po ay magpasakop, magpailalim sa ating mga employer, sa ating boss, sa ating supervisor, sa ating superior. Paluguran sila.
Huwag silang laitin, harapan man o talikuran. Pag sila ay parang nagsermon sa atin, kahit mali, huwag sagot-sagutin ng pabalang. Pwede namang magpaliwanag ng maayos at mahinahon. O mas maganda, wag na lang tayo umimik. Kasi might as well, baka hindi naman tayo maintindihan. Ayan. Huwag gumanti ng masama sa ating employer, kahit pa sila'y mali. At huwag magnakaw sa kanilang anumang bagay. Maging matapat. Ipakitang tayo po ay responsable, tayo po ay mapagkakatiwalaan, tayo po ay hindi po malikutang kamay o sakim o nagko-covet ng anumang meron po sila. So sa trabaho, kung tayo po ay employee o worker o laborer, dapat po tayong maging masunurin sa mga regulasyon. Wag po tayong matutulog sa duty. Wag po tayong mag-uwi kahit pa-clip lang yan, kahit goma lang. Okay? Kung dumating tayo ng late ng 5 minutes, isulat sa timesheet o kaya sa bandy clock na tayo ay late. Di po ba? Because kung dadayain natin yon, dumating tayo ng 8:05, ginawa nating 8, so that is stealing. Kahit 5 piso lang yan, hindi tayo dapat na nag-i-interest. It's so important na may katapatan tayo. Pastor Vic, nagpa-Xerox lang naman ako ng isa kong personal document sa Xerox machine ng company namin. Masama ba yun? That is stealing. Maliban na lang kung pinagpapaalam natin. Amen? Boss, pwede po ba? Emergency lang. Hindi na ako makatawid ng highway. Pa-Xerox. Ayan. I know some, ganyan po. Lahat sa company, ginagawa, iniaatang yung kanyang personal needs. Pa-Xerox, bond paper, okay, inuuwi. Kaya yung mga anak, may mga pentel pen libre, ball pen libre, inuuwi ang mga gamit sa company. Kaya, no wonder, sa halip na pagpalain, merong mga nararanasan na mga consequences. Dahil known sa kanila or unknowingly, it is pagnanakaw. Amen? So, ang katapatan ay importante na meron at naipapamuhay ng mga empleyado, ng mga worker, ng mga laborer, ng mga merong bossing o company na pinaglilingkuran. Maging tapat sa ating mga employer. Bakit kailangan to? Ba't importante to? Kasi may magandang objective and result. Kapag ka mga katangiang yon, instruction na yon ni Apostle Paul kay Titus, ine-echo ko po sa bawat isa sa atin, is that nag-glorify po ang Panginoon sa ating buhay. Lalo na kung tayo po ay Christian. Diba? Tayo po ay Christian, we believe in the Lord Jesus Christ, nag-glorify po siya sa harap, paningin, kalagitnaan ng mga boss, ng mga co-employees natin, sa company, at naluluwalhati ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Nabibigyan natin siya ng papuri sa pamamagitan ng atin pong katapatan bilang mga Christian employees or laborers. Importante po ito dahil dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa loob at labas ng company, ng trabaho, ng workplaces natin, even so, ng school, sa mga kabataang estudyante, at sa loob at labas ng ating tahanan, sa community, saan man tayo, sa simbahan. Okay. Sa simbahan po, may mga ganyan, kahit na Christian. I just do not know kung mga Christian yung gumagawa, membro ba. May mga karanasan kami in the past na nagkakawalaan din kahit inside the Church of God. Ayan. May mga nawawalang Bible. Yung 15 Bible, nagiging 10 na lang eventually. May nag-uuwi yata. Walang paalam. May nawawalan ng bag. May mga nahuli kami, talagang nagsimba, first timer. Pero hindi po napatapat na may nawalan
Talagang yun pala ang modus ng ibang mga outsiders, masasama. Ang pagnawakawan ay ang mga Christian churches. Katwiran nila, pag sila nahuli, patatawarin sila. Ayan, mababait kasi. Ayan. Many times namin naranasan yan. Meron kaming first-timer, umalis ng maaga, pero may nawalan sa amin ng bag, ng cellphone, ng wallet. Ayan. So, I just do not know. I suspect, pwede rin itong magawa ng mga mananampalataya kung hindi susundin ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi po alam ang standards ng Panginoon. Bilang isang empleyado, bilang isang member ng simbahan, bilang isang mananampalataya na may Kristo sa puso. May pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. So, the result in obeying the instructions of the ministers of the Bible of God is that makikita nila ang katotohanan ng mga katuroang tinatanggap natin at ito po ay magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Jesucristo. And they will become interested and attracted saan? Sa faith na meron tayo, sa simbahang sinisimbahan natin, sa paniniwala na atin pong tinatanggap at ipinapamuhay. At kaya nga may mga pagkakataong kahit hindi mo sila imbitahan, tatanungin ka saan ka nag-church, aatin kami. O kaya pag in-invite mo, walang pagtutol na, okay, I'll go. Pero kung hindi po natin nasusunod ang kalooban ng Diyos bilang older saints, younger saints, Christian employees, o Christian and faithful, responsible na steward ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon. So, most likely, hindi po sila maniniwala sa atin. Wala tayong maaakay sa Panginoon. Wala po tayong mawiwin na souls at ipe-persecute pa tayo. Ganyan ba? Ganyan naman. Wala naman kayong kaibahan sa amin o sa iba eh. Pare-pareho lang. Yan po ang mga pwedeng sabihin sa atin. So, ang challenge ko po, since binanggit po sa ating passage, ang Savior, Jesus Christ, ang kanyang muling pagbabalik, na hindi po mapupulaan at magiging matatag na pag-asa ng mananampalataya. Matandamang mga mananampalataya, kabataan man, nananampalataya kay Kristo, ay mai-establish sa isang pag-asa in the future, in their lives, about not just the Lord, His will, kundi yung Kanya pong muling pagbabalik. Kaya ang challenge ko po sa bawat isa sa atin today is that isang talata, isang passage sa Bible na natatanging paraan para tayo po ay maging servant ng Panginoon, para po tayo, as servants of Panginoon, ng Lord, ay makaminister po tayo, maging ministro tayo, minister, maging servant ng Panginoon sa iba, sa buhay ng iba. Hindi lamang sa mga kapatiran, kundi sa buhay ng iba, ay ang mga talata pong ito. Ephesians 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So for you and me to become minister ng Panginoon, para maging servant tayo ng Panginoon, we need to place our faith in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Ito po ay napaka-basic, napaka-foundational na dapat gawin ng isang tao for you to become like Titus, to become like me, to become like Apostle Paul, na ano po, minister ng Panginoon. Minister, lingkod, na may duty, mayroong function according sa kalooban, utos ng Panginoon. Ang kaligtasang ito na mapapasa atin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya ng Diyos. So, kung tayo mananampalataya kay Kristo bilang pagtagapagligtas, masisave ang ating kaluluwa. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay biyaya. When we say biyaya o grace, ito ay regalo, bigay, kaloob. Hindi ito nabibili, hindi ito napagtatrabahuhan, hindi ito napagsusumakitan, hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yun po ang sabi diyan. And this is not from yourselves.
Hindi sa pamamagitan ng iyong malaking religion o maraming relihiyon, o hindi ito sa pamamagitan ng iyong mga mabubuting ginagawa, kabaitan, pagiging matulungin, magalang, pagiging relihiyoso, palasimba, pagiging magalang, pagiging matalino, successful in life. This is not from yourselves. Ang kaligtasan hindi nagmumula sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas. Not by works, so that no one can boast. So kung ang tao ay pwedeng mapunta sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo, offering, mabubuting gawa, mawawalan ng kabuluhan ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi dito, not by works so that no one can boast, dahil nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At yun ay biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki doon. So, kailangan lang nating sundin at tanggapin ang biyayang ito ng ating Panginoon. Na tayo po makikipag-usap sa Diyos, aaminin natin na tayo ay makasalanan, na tayo kanyang patawarin, na tayo kanyang iligtas sa impyerno, at yan ay gagawin ng Diyos, mangyayari sa atin kung tayo maglalagak ng ating pananampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. So, i-share ko sa inyo ang ilang ang tatlo na wonderful ministries of God's grace. Dahil dun po sa Ephesians 2 verses 8 to 9, sabi po dun, for it is by grace you have been saved. Sa pamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. So kung tayo maliligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ano ang mga importante po? Napaka-amazing o kaya ay dapat nating expectin na mangyayari po sa ating buhay, mapapasatin, o dapat nating matanggap mula sa ating Panginoon na mga wonderful ministries ng Diyos bilang biyaya niya sa ating mga buhay kung tayo po'y tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas natin, kung tayo mananampalataya sa Kanya. Una po ay yung redemption. The grace of God redeems. Si Kristo po'y naparito, mga kapatid. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus. At yun ang naging dahilan para po tayo matubos sa ating mga pagkakasala. Sa krus ng Kalbaryo, kung saan ibinayubay ni Kristo ang kanyang katawan, itinigis niya ang kanyang banal na dugo, nagkaroon ng kabayaran ang atin pong mga kasalanan. Na kung ikaw mananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, namatay siya sa krus para sa iyo, ang kasalanan mo ay hindi lamang binabayaran ng Panginoon by His blood, by His death, kundi pinapawi ng Panginoon yung mga kasalanan. Ginawa in the past, magagawa ngayon, even your sin na magagawa sa susunod na mga araw at panahon, binayaran o babayaran ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang buhay at dugo sa krus ng Kalbaryo. So ang katubusan natin ay biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay ang pagtubos sa atin sa kasalanan. Tayo po ay, ang isang tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo personally, by heart, hindi pa umaamin kay Kristo bilang makasalanan, hindi pa nagsusuko ng kanyang sarili kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, driver ng kanyang buhay, ay alipin ng kasalanan. In bondage to sin. Spiritually dead. Pero sa pamamagitan ni Kristo, kung tayo mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po'y magkakaroon ng katubusan sa kasalanan. Ikaw ay magiging malaya sa kasalanan sapagkat ang kasalanan mo ay mapapako ng kasama ni Kristo sa krus. Siya na yung babata sa iyong mga kasalanan. Siya na ang magbabayad sa iyong mga kasalanan. Remember, ang sabi ng Romans 6:23, dahil ang lahat ng tao nagkasala, may kabayaran ang kasalanan ng tao. For the wages of sin is death. Romans 6:23. So ang lahat ng tao nagkasala. Supposedly lahat ng tao mapupunta sa impyerno. Sabi mo sa katabi mo, mapupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan. Pero thank be to God na nakilala natin si Kristo,
nanampalataya tayo sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya sa halip na tayo magbayad ng ating mga kasalanan sa impyerno, mabulid tayo sa impyerno, may umako, may nagbayad, may tumubos sa atin sa kasalanan, and that is the Lord Jesus Christ. Grace redeems. Grace reforms. Kaya nga isang taong maglalag ng panampalataya kay Kristo, hindi lang katubusan ang kanyang matatanggap at mararanasan sa kanyang buhay. Mararanasan mo rin ang reformation. Sana tayo po, kapag dumadaw sa gawain ng Panginoon, nakikinig ng preaching, nagbabasa ng Bible, hindi po sana informational lang ang ating maranasan, kundi transformation. Ang Panginoon ay naggagawa hindi lang ng information through His Word, through the Bible, man din ay transformation. Transformational. Hindi lamang po informational ang church, kundi dapat ang maranasan natin matanggap ay transformation din. Pagbabago within us, sa ating buhay. Mabago yung atin pong attitude by the Word of God, by God Himself, by His power, yung atin pong mga ambition na dati worldly, pansarili lang, maging ang ambition natin, first and foremost is to glorify God sa atin pong mga buhay. In everything that we do or say, ay ang gusto nating mapaluguran ay ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magkaroon ng mga bagong pananaw, decision making. Tayo po ay magkakaroon ng mga magagandang actions, decisions, mga perspective in life. Grace of God reforms. And the last but not the least, grace rewards. Alam nyo bang pinaka-importanting matanggap natin in life as reward, as token, as gift, ay walang iba kundi ang Panginoon. Wala nang hihigit. Sa regalo na yan, sa reward na yan, walang iba kundi ang Panginoon ay sumaatin po mga puso at buhay. Makilala natin siya. Maging Diyos natin, si Kristo, ang tunay na Panginoon, nagkatawang tao at namatay para sa atin. Sinabi po sa ating passage na muling babalik ang Panginoon Jesucristo. Ang pagbabalik niya, ang atin pong blessed hope in this life. Dahil ang lahat ng bagay na pwede nating ikagalak sa mundong ito, inaasam, pinapangarap, matanggap, marating, ma-achieve, ay pangsanlibutan lang. Pero ang Panginoon ay pangwalang hanggan. Ang kanyang salita, pangwalang hanggan. Ang kanyang kalooban, magdadala sa atin sa kanyang bosom, sa kanyang kaharian, magpasawalang hanggan. At ang Diyos po ay nagre-reward sa lahat ng sa Kanya nananampalataya. Lalo na sumusunod at tumatalima, naglilingkod. The grace rewards. Kaya tayo po, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, handa ba tayo? Ready ba tayo? Expectant ba tayo? Let's discuss that later. For now, balikan ko po ang ating topic, mga kapatid, as I close on this message. M&M. Tanda ba natin kung anong ibig sabihin ng acrostic word na to? Okay. Masarap ba to? Matamis ba to? Pagkain ba to? Okay. M&M. Sinong paborito to? M&M. Chocolate. Di ba? Ayan, M&M. Na ang ibig ko pong sabihin is minister and ministries. Yan po yung title ng message na pinahagi ko po sa inyo today. Minister, Titus, servant of God, ikaw ako, pastor, leader ng simbahan, at ang iba't ibang areas of responsibility o ministry sa local church, gaya po natin, na grupo ng mga older saints, grupo ng mga younger saints, men and women, man din ng mga Christian employees. Ministries po ang mga grupo na ito, na supposedly ay magkakasama, present and available sa isang local church. Na dapat tayo ay nagwiwin at meron pong mga members na matatandang babae, matatandang lalaki, mga kabataang lalaki, kabataang babae. Merong mga employee, may mga businessmen, at ang lahat ng areas na ito
variety ng grupo na ito, level na ito, klase ng tao na to, ay ministries. Pwedeng ministeryohan. At pwedeng magministeryo sa bawat isa. Sa bawat isa. Okay, so, ito po, ang isa pang acrostic words natin. At the same time, alliterated. T.O., Titus, the older saints. Atin pong major point number 2, Titus, the younger saints. At number 3, Titus, turuan, hindi lang mga older saints, ang mga younger saints, man din ang mga Christian workers, employers, o laborers. So, I would like to close on this. Just one emphasis on those titles, topics, and major points natin. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Ready? 1, 2, and 3. Be expectant for Christ's return and be ready, living like those who will see Him face to face. Dapat tayong maging expectant. If we really believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, naglagak na tayo ng pananampalataya sa Kanya, so makakaasa tayo sa Kanyang muling pagbabalik at dapat nating asahan. Dapat nating asamin, i-expect ang Kanyang muling pagbabalik. As I've said, siya po yung ating magiging reward, ang Panginoon, in this life. Siya po ang kaligtasan natin. Siya po ang pinaka-importante na persona sa ating buhay. More than our parents, loved ones, jowa, husband, wife, anak, trabaho, negosyo, properties, mga mabubuting bagay na meron tayo in this life. Galing sa Panginoon. It is but God. Lalo na ang Kanyang muling pagbabalik. So ready ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoon? Are we ready? Para maging ready tayo, live like those who will see Him face to face. Di ba kapag tayo po ay meron pong mga taong gustong makitang muli, lalo na kung sila ay napawalay sa atin, napalipat ng malayong lugar, o nag-abroad, o kaya namatay na, di ba? We're so eager and excited na makita natin silang muli. Di ba? May mga kapatiran tayo na nagkasama-sama ng halos maghapon, paglinggo, pero nagkikita-kita uli during the week. May fellowship, mayroong di po ba, mga activities para ma-enjoy. Okay, kanina nagbatian tayo. Na-miss nyo ba mga kapatiran? Okay, masaya ba tayo na nakita natin ang Kanyang mukha? O nagsasawa na tayo sa mukha ng bawat isa? Diba? Ganyan tayo. Sa tao, pag gusto natin, mahal natin, kinasasabikan natin, gusto natin excited tayo, gagawin natin ang lahat para makita sila, makasama sila. Amen po ba? So dapat sa Diyos ganun din. Amen. Hindi dapat na mapunta sa ibang bagay, sa kanino man, saan man, ang ating excitement, ang ating pagpapahalaga, ang pagiging ready natin. Kung marami tayong pinaghahandaan in life, it's so important, mas paghandaan po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. It's so important na sa Kanya muling pagbabalik, datnan niya tayong kalugod-lugod, karapat-dapat. May pananampalataya sa Kanya at gumagawa sa Kanyang kalooban. If not, ang tatanggapin po natin ay hindi po reward, kundi para lang tayo nasunugan sa mga hindi na nampalataya ng totoo kay Kristo, eternal damnation, condemnation, and punishment sa impyerno. Huwag sana tayong magaya bilang mga mananampalataya, nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon sa mga foolish virgins na sinabi ng banal na kasulatan na sila ay naghintay sa pagdating nung ikakasal. Pero naubusan sila ng oil sa kanilang lampara. Hindi sila naging handa na mag-stock ng marami. Yung iba nakatulog. Kaya nung sinabing, andyan na ang ikakasal, andyan na yung groom, andyan na yung bride. Wala. Flat-footed sila.
Dahil hindi sila naging prepared and ready, hindi nila ginawa ang kanilang katungkulan, kaya hindi sila napasama sa kasayahan at kagalakan ng ikakasal. So, tayo po, ang simbahan, ikaw at ako, ay ikakasal kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Handa ka na bang magpakasal? Handa na ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Excited ba tayo? Sana tayo po ay excited sa kanyang muling pagbabalik dahil tayo ay nakakilala sa kanya, kumikilala sa kanya, sumusunod sa kanya, naglilingkod sa kanya. Kaya, any moment bumalik siya, we can face him. Amen. Hindi tayo mahihiya. Hindi po tayo matatakot sa kanyang pagbabalik dahil tayo po'y sumusunod sa kanyang kalooban at pagka nagkasala, nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan, nanunumbalik sa kalooban ng Panginoon. Kaya asahan natin sa kanyang muling pagbabalik, ang sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Come and join me in my kingdom. Pagpalain po natin ating Panginoon today. Purihin natin siya, paluguran natin siya. Patuloy natin siyang luwalhatiin sa ating mga buhay. Let's rise up and let us sing to the Lord. Kung meron po sa atin dito nagnanais na ang Panginoon ay personal niyang maimbitahan sa kanyang puso't buhay, right there where you are, kaya mo itong gawin. Just open your heart. Sabihin mo kay Lord, kahit hindi verbally, but by heart, tinatanggap kita, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. Aminin natin na tayo makasalanan at i-commit natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ay babalik sa Kanya, man din ang ating mga kaluluwa haharap sa ating Panginoon isang araw, lalo na sa Kanyang muling pagbabalik. Kung hindi natin abutan ang Kanyang muling pagbabalik, mamamatay tayo lahat isang araw at haharap tayo sa Diyos para hukuman. Kaya napaka-importante, tayo po'y manampalataya sa ating Panginoon at magtalaga ng ating mga sarili that from now on, we will serve and obey our God. Tayo po'y umawit sa Panginoon. And may God bless us.